mga kababayan, eto pag-usapan na po agad natin, etong nakita nating balita kahapon. Bago natin pag-usapan, etong nakita nating balita kanina. Mga kababayan, so ngayon kung makikita ninyo, eto daw pong si dating Pangulong Duterte, magtutungo daw po at dadalo sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw. Mga kababayan, kaso nga lang ang problema, wala naman hearing. Ano po, dahil nga, matagal nang napag-usapan yan at pinaplano na i-cancel muna yung susunod na hearing, mga kababayan, kasi nga kailangan pag-aralan yung mga affidavit ng mga resource person na iba pa. Kung ito ba ay legit, mga kababayan, or hindi, para pagka isinalang sa hearing, lahat ng mga pahayag po nito, mga kababayan, ay makatotohanan. So ngayon, kung titingnan po natin, ang sabi po dito sa News 5, haharap na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee hinggil sa war on drugs sa Miyerkules, which is ngayong araw, November 13, pagkumpirma ni dating Presidential Legal Chief Counsel, Attorney Salvador Panelo. Ayon sa ulat, lumipad pa Maynila si Duterte kagabi para dumalaw sa pagdinig ng Quadcom. Paalala naman ni Panelo sa mga kongresista na respetuhin ang dating Pangulo sa gagawing hearing. Matatanda ang sinabi ni Pangulong Duterte na wala siyang balak dumalo sa naturang pagdinig dahil meron siyang pagdududa sa integridad ng komite at kalayaan nito para magsagawa ng isang lehitimong investigasyon na makatutulong sa paggawa ng batas. Ngayon, mga kababayan, di ba kung matatandaan nyo, nagbitaw etong si Digong na hindi na talaga siya a-attend. Hindi na siya pupunta ng Quadcom, mga kababayan, kasi nga nagdududa siya dito sa integridad at malayang pag-iimbestiga nitong Quadcom, mga kababayan. So ngayon, pakinggan natin naman, mga kababayan, etong timeline. Bago matanggap, bago sila magpasya na pumunta ng Maynila para umattend ng Quadcom, mga kababayan. Dahil kung makikita ninyo, maaga pa lamang, I think nasa 6:42 mga kababayan ng gabi, na abisuhan na itong kampo ni Duterte at natanggap nila yung liham ng Quadcom na hindi talaga matutuloy yung hearing ngayong araw. Kaso nga lang ang problema, eto kasing grupo nitong si Duterte nagtungo ng Maynila at nagpaplano na lumusob sa Quadcom, mga kababayan, kahit wala namang hearing. So ang gustong mangyari dito ni Duterte, palabasin na mahina at takot sa kanya ang mga taga-kamara. Ano po, so ngayon pakinggan natin muna etong timeline, mga kababayan, sa isa sa mga kasamahan natin na vlogger na si JDB. Ano po, ikinikredit po natin sa kanya yan. Para maliwanagan tayo, mga kababayan, at yung mga didishit na maaga pa lamang natanggap na ng kampo nitong si Duterte yung letter ng Kamara na hindi po talaga tuloy yung hearing, mga kababayan, ngayong araw. Kaso nga lang ang problema, siguro uto-uto at walang silbi yung tagapayo nitong si Duterte, mga kababayan. Akala nila mapapalabas nila na mahina at takot kay Duterte etong Kamara. So ngayon pakinggan po natin ito. Utak ng mga taga-Quadcom, di ba? Now, eto na. Tingnan niyo yung timeline of event, ha? Eto. 30 po. Okay, puro November 11 ito. 6:30 p.m., yung Quadcom informed the Secretariat to send notices of cancellation to members, resource persons, and government agencies. Okay? So dito 6:30, mga kababayan, yung Quadcom is nag-abiso na do sa kanilang sekretarya, mga kababayan, na ipaalam na sa mga government agency at mga tao na cancel po talaga yung pagdinig ngayong araw. Ano po dyan sa Kamara? Ngayon ipagpatuloy pa natin. Internal pa lamang ito ng Kongreso, ng Quadcom. 6:44 p.m. So yung staff po ni dating Pangulong Duterte, okay? Staff of PRRD message Quadcom staff via Viber informing Quadcom staff that they received info of cancellation. Ibig sabihin, kinumpirma, no, matapos ng 30 minutes, because within the 14 minutes difference, nagpapadala na sila ng mga notices na canceled ang at 13 na schedule ng Quadcom hearing. Yan. And then, mga ganyang oras din ako, I don't know, I think mas maaga nung nasabihan ako
na kung gusto ko ba na mag-cover. Alam ko mas maaga dyan. Naka-ano tayo nun eh, naka-live stream tayo nun. Then after na ng live stream, saka ako nabasa eh. Oh. Di ba 2 beses ako nag-live? Ngayon, 6:44 PM, kinumpirma ng mga alagad ni dating Pangulong Duterte na na-receive nila yung message na nagsasabing canceled ang Quadcom hearing. So ibig sabihin mga kababayan, maaga pa lang natanggap na nila. Nakansilado po talaga ang hearing. Ibig sabihin, sa mga lumipas na oras mga kababayan, madali silang makakaurong at hindi makakabiyahe papuntang Maynila. Pero mas pinili mga kababayan ng grupo ni Duterte, nitong si dating Pangulong Duterte na pumunta ng Maynila mga kababayan at palabasin nga na mahina etong Quadcom. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, since alam na nila na wala talagang hearing at kansilado po talaga, nalaman nila ng mas maaga, mga kababayan, nakakapagtaka naman na nag-decide pa rin sila na pumunta ng Maynila kahit wala naman silang dadaluhan. So isa lang ang ibig sabihin niyan, talagang pinaplano nila na pagmukhain na takot kay Duterte ang Kamara. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Then FPRRD staff wants to confirm if the cancellation is true. Quadcom staff confirmed to PRRD staff the cancellation. Oh. And see Viber exchanges. So, hindi na naka-attach dito. And then 6:42, notice of cancellation sent to government agencies through email. Okay, yung mga DOJ, Customs, di ba? Bucor, kung sino-sino pa. Yan. NBI. So pinadalhan nila at 6:42. Okay? And then 6:51 PM, yung Quadcom, sabi, sent notice of cancellation to members via Viber. Mga members naman po ng Quadcom. Ngayon, 7:16 PM, formal notice of cancellation to members sent through email. Okay? 9:23 ha. Kagabi, formal notice of cancellation was sent to Attorney Delgra for himself as resource person. Okay. So, ang nangyari ay at 9:27 si Panelo ay nag-live stream. Okay? Matapos nilang malaman. Syempre, etong si Delgra, 'di ba? Nang ma-receive niya yung notice para sa kanya, syempre obvious naman po 'yan. I-inform niya si Duterte. Diba? Etong mga kasama niya, etong sila Duterte. Oo. Yan. Lalo na dito pa lang na-confirm na nila na talagang canceled nga. Kasi mga kababayan, si Duterte, umalis sila ng Davao papuntang Manila nasa 11 PM. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Base sa nabasa nating article, parang nasa 11 PM nung umalis si Duterte ng Davao papuntang Manila. Ibig sabihin, maaga pa lang mga kababayan, natanggap na nila na talagang kansilado na yung hearing na magaganap ngayong araw. Kaso nga ang problema, siguro napayuhan na itong si Duterte na kung luluwas ka dating Pangulo ngayong gabi, mapapalabas mong mahina ang Kamara. Kasi inurong nila yung hearing kung kailan ka attend. Parang ganun kasi mga kababayan yung gusto nilang mangyari. Kaya kahit kansilado na yung hearing, maaga nilang nalaman, nagpumilit pa rin po sila na pumunta ng Maynila. Ano po at nag-broadcast agad, nag-live agad itong si Salvador Panelo na talagang a-attend itong si Duterte sa magaganap na Quadcom hearing. Ngayon kung titingnan din po natin mga kababayan, ito nga yung sinasabi ni Carbonell na kapag kapantay yung laban, kapag ka iniimbetahan ng formal itong si Duterte mga kababayan, dyan po sa Kamara, ayaw pumunta. Hindi pumupunta mga kababayan at ayaw harapin yung mga biktima ng AJK at yung maling pulisiya po niya. Tapos mga kababayan, kung kailan walang hearing at nalaman nila ng maaga pa lamang nakansilado na, saka naman naglalakas ng loob na pumunta ng Maynila at a-attend kuno. Yan yung isang patunay na totoo yung sinasabi nitong si Waldy Carbonell na kapag kapantay ang laban, ang mga Duterte wala. Hindi mo mahagilap. Pero pagka ang laban ay papabor sa kanila mga kababayan, mabilis pa nga sa sikat ng araw yung pag-response po nila. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yan.
Then 10:35 p.m., so formal notice of cancellation, pinadala rin po kay Attorney Delgra Ah, via email. Ito namang notice ay para kay Duterte. Yan. So, matapos po na mai-anunsyo, matapos na maisagawa ng Quadcom yung part nila, na kasi may sapat na panahon naman di ba? In case na may magta-travel kaya nga. para mag-Manila, para dumalo, pwede nang matras, pwede nang mag-cancel, no? Para hindi na maabala. Kaya maaga pa sinabihan nila a day before. No, mahigit isang araw pinagsabihan na nila. Now, ang isa sa naging kapansin-pansin nga rito, pagkatapos niya, nag-anunsyo itong si Sal Panelo na pupunta si Digong. Pero, Pagkatapos nilang ma-receive, mga kababayan, yung liham ng Quadcom, yung letter ng Quadcom na hindi tuloy yung hearing ngayong araw. Saka naman nag-announce itong si Salvador Panelo na pupunta daw, tuloy daw ang pagpunta ni Duterte po sa Maynila para umattend ng hearing dyan sa Quadcom at sana respetuhin daw ng Quadcom etong si dating Pangulong Duterte. Pero mga kababayan, maaga pa lang na-receive na po nila yung liham ng Quadcom na hindi po talaga tuloy yung hearing. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. mula po ng kung babalikan nyo rito, yan, mula nung A7 na nagangalngal na itong nagalit na galit na si Paduano, tapos nung sumagot si Duterte, wala naman ho lang sinasabi na siya ay dadalo. 'Di ba? Ang sinasabi pa nga niya ay ito yung tono niya ho rito, ay ayaw niya nang humarap. Tama. Kasi katuwiran niya, sinabi ko naman lahat. Diba? Nung umattend siya sa Senate, mga kababayan, di ba, yan yung lagi niyang sinasabi. Di ba, nung nagwala nga itong si Paduano at sinasabi ni Paduano na baka natatakot lang itong si Duterte, di ba, sumagot pa nga itong si Duterte. Meron siyang interview, mga kababayan, na sabi niya pa nga, sipain ko sila lahat. Tapos may binanggit pa siya, mga kababayan, na salita na hindi siya natatakot kasi nanggaling daw siya dyan. Tapos may sinabi pa siya, mga kababayan, na na mga salita na hindi na siya attend ng Kamara kasi nga nasabi na niya lahat ng gusto niyang sabihin at gustong malaman ng tao doon sa nagdaang hearing dyan po sa Senado. Kaya kung titingnan natin, kapansin-pansin talaga na bigla ang lumakas ang loob ni Duterte nung nalaman nila na kansilado ang Quadcom, mga kababayan. Saka naman naglakas ng loob na pumunta ng Maynila para para palabasin na takot sa kanya yung mga taga-Kamara. At nung nagpasya na sila na umattend, saka naman iniurong ng Kamara yung kanilang hearing. Mga kababayan, ano po, parang gano'n yung gustong palabasin dito nitong si Digong ng kampo nitong si Duterte. Alam niya kung sino man yung tagapayo, kung sino yung advisor ni Duterte. Nagkamali kayo ng pagpili sa advisor na yan. Bakit? Dahil akala nung advisor siguro na Digong, may isahan nila ang Kamara. Mga kababayan, maluloko nila ang Kamara. Pero ngayon, mga kababayan, since nasa Maynila na naman etong si Duterte, cut na natin dito, mga kababayan, since nasa Maynila na itong si Duterte, pakinggan naman natin etong isang balita na nakita po natin galing kay Attorney Claire na ikinikredit naman natin sa TV5. Mga kababayan, sa News 5. Ano po, kanila po yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Ito, i-play na po natin. Pakinggan nyo Well, ano bang latest? Ang sabi, itutuloy daw ng Quadcom ang hearing mamaya. November. Oo, tama. Michael Panganiban, tinawag pa nga mukhang unggoy. Etong si Paduano, tinawag ni Digong na mukhang unggoy, mga kababayan, di ba? Puro ad hominem attack nga yung ibinato nitong si Duterte. Ayaw na lang humarap dito sa Quadcom. So ngayon, pakinggan natin. Nakala kasi ng kampo nitong si Duterte, mga kababayan, kung totoo man yung balitang lumabas kanina, akala kasi nung kampo nitong si Duterte, mapapasuko nila ang Kamara. Matatakot nila ang Kamara sa pag-iimbestiga dyan sa extrajudicial killings at palpak na pulisiya nitong si Duterte patungkol po sa war on drugs. So ngayon, pakinggan po natin na itong balita na nakita natin. 13 para pagbigyan itong si dating Pangulong Duterte. Pakinggan nga natin kung anong sinasabi ng balita. Bumuelta naman ang House Con Committee sa mga bumabatiko sa pag-urong nila sa pagdinig ngayong araw kahit nagpahayag na
at dating Pangulong Rodrigo Duterte, nahaharap na siya sa Quadcom. Ang paliwanag ng komite nung isang linggo pa pinag-iisipan na i-postpone ang hearing at nitong Lunes lamang na isapinal ang rescheduling sa pagdinig. Ah, Nabisuhan naman daw ng maaga ang mga naimbitahang resource person. Kaya ang tingin ng Quadcom ayan. 'Di ba napakaliwanag naman mga kababayan, sinasabi diyan na abisuhan ng maaga sa pagkakansela ng pagdinig ng Quadcom mga kababayan etong mga resource person. Kaya kung titingnan natin, etong sinasabi ng isang didishit dito na ulaga, walang ulaga dito. Ang ulaga etong si Digong. Alam niyo kung bakit? Yung kampo niya ng ulaga. Bakit mga kababayan? Kasi alam na nila maaga pa lang kansilado na yung hearing. Bakit pumunta pa sila ng Maynila? Bakit naglakas-lakasan pa sila ng loob, mga kababayan, para pumunta doon sa isang bagay na wala naman silang mapapala at hindi naman mapapakinggan yung gusto nilang sabihin kasi kansilado nga, mga kababayan. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. sinadya ng dating Pangulo na ngayon lamang i-anunsyo ang kanyang pagdalo sa hearing Ah, para pagmukahin daw na natatakot ang mga kongresista. ayan. Yan yung gusto mangyari ni Duterte dyan. Pagmukain at natakot sa kanya, natakot sa kanila, etong mga taga-Quadcom, mga kababayan. Yan yung una pa lamang na gustong mangyari ni Duterte. Pagmukaing mahina ang Kamara. Kaya ngayon sila nagkatubili, mga kababayan, na pumunta kahit alam nila na wala silang pupuntahan. Mga kababayan, ano po, at ang isa pa dyan, mga kababayan, na nakikita rin natin sa ginagawang ito, ni na Duterte, mga kababayan, gusto nilang ipakita sa publiko na malakas pa rin etong si Duterte. Kaso nga lang ang problema, mga kababayan, ito pakinggan pa natin. Sa pinakahuling balita po, kanina pong madaling araw, sinasabi daw pong nagdesisyon ang Kamara na ituloy ang pagdinig ngayong araw na ito at Yan. 10 o'clock in the morning. Abangan pong ilang pang mga detalye. O, ayan. Paano? Wala tayong gagawin mamaya kundi mag-abang kung pupunta nga ba si dating Pangulong Duterte sa batasan at kung matutuloy ang Quadcom hearing mamaya. Ayan. Di ba maliwanag? Itutuloy ang hearing mamaya. So sana matuloy nga. Mga kababayan, sana tama yung sinasabi dito sa balita na itong hearing po ay itutuloy. Kasi ayon daw po dito sa News 5, mga kababayan, madaling araw pa lang nagsalita na daw itong mga taga-kamara na itutuloy daw po ang hearing mamaya. Akala ata ni Duterte, kaya niya itong mga taga-kamara. Akala ni Duterte, kasing hina, mga kababayan. Di umano kasing hina ng Senado itong kamara. Yun ang akala siguro ni Duterte na kapag ka pumunta siya ngayong araw, yung hearing, mga kababayan, mananatiling kansilado. At papalabasin nila na mahina ang kamara. Pero hindi niya alam, mga kababayan, na ang mga taga-kamara gustong-gusto talaga siyang imbestigahan. Nagkataon lang na yung pagpunta niya kansilado yung hearing, mga kababayan. Pero ngayon, since nandyan na sa Maynila itong si Duterte at since lumabas itong balitang ito na matutuloy yung hearing, mga kababayan, di abang-abang tayo mamaya kung ano ang mangyayari dyan po sa hearing ng Quadcom kung sakaling matuloy. Ano po, mga kababayan, since nagbitaw na naman itong ng salita, itong balita na talagang mamaya itutuloy yung pagdinig dyan sa Kamara. So parang ang nangyari dito, mga kababayan, saglip na magtatagumpay yung plano ng kampo nitong si Duterte na pagmukhaing mahina at takot sa kanya yung mga kongresista na nag-iimbestiga sa Quadcom, mukhang masushoot ata sila sa balde ngayong araw na ito. Mga kababayan, ano po, kasi unang-una, kung matutuloy ang hearing na yan, di magigisa etong si dating Pangulong Duterte dyan po sa Kamara.